Welcome back to my Purple Aries channel. Ako si Aisha. Today's video is going to be a step-by-step tutorial. Ito yung sa pag-fill ko or kung paano ko sinishape yung aking eyebrows. So kung gusto niyo malaman how I create my eyebrows, please keep on watching. So yan mga sis, as you can see, fully made up na ako, naka-makeup ako. Pero pag nakita niyo ako, parang mapapaisip kayo tulad ng mga makeup lover like me na parang may kulang sa look niya. And yes, wala pa akong kilay. Hindi ko pa na-define yung aking kilay. So, it really makes a huge difference. Yung gagawin mo yung kilay mo, magkikilay ka versus sa hindi ka nagkikilay kasi it completes the look. First step ay gagamit ako nitong aking Marionnaud na eyebrow brush. Gusto ko siya kasi dual tip na siya. Meron na tayong spoolie and meron na tayong eyebrow brush. Una kong ginagawa ay binabrush ko pataas yung mga buhok. Huwag pababa mga sis kasi magmumukhang, alam niyo yun, hindi maganda yung frame niya sa face. Unlike pag nililift nyo, maganda yung kaniyang result. So, suklayin nyo lang pataas. Yung dito sa may looban hanggang sa gitna. Pagdating na dito sa may tip nyo, pwede nyo na siyang suklayin ng medyo pababa. Or paside. So, yan. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. And for me, ang gusto ko talagang ginagamit para long-lasting ang aking eyebrow ay gel liner. And ang favorite ko ay itong LA Girl Gel Liner in the shade 724 or brown. Ito yung kanyang itsura. I'm going to use yung brush tip nitong ating Marionnaud na eyebrow brush. Kuha tayo ng kaunting product. Huwag niyong masyadong didiinan. Sobrang kaunti lang. Ganyan lang. Tapos, hindi nyo agad ilalagay ito sa kilay nyo. Ginagawa ko, pinapanipis ko muna by applying it sa aking hand. Para hindi siya makapal tingnan. So, ang first na ginagawa ko ay dito muna sa gitna ako nag-i-start. Ina-outline ko siya. Outline nyo lang. Papunta dun sa buntot. And then, paloob. Para meron kayong guide kung hanggang saan lang yung inyong i-fill. Tapos, very light lang ha. Huwag masyadong madiin. Kuha ako uli ng product. At, babawasan ko yung nakalagay sa brush by applying it sa aking kamay. Doon naman tayo sa taas ngayon mag-outline. Starting from the middle. Huwag nyong masyadong lalagpasan. Basta yun dun lang talaga sa merong buhok para natural pa rin tignan and hindi kayo magmumukhang Betty La Fea. Tapos ang sabi nila sa napanood ko, para ma-determine nyo kung saan yung inyong arc is yung inyong tip ng inyong nose, tapos yung eyeballs nyo, gitna ng eyeballs. So, most likely, dito ilalagay yung arc. I-define ko pa yung outline ko sa ilalim. And then, pagdating naman sa buntot, ang sabi nila is yung itong pinakadulo ng inyong mata, dun siya dapat mag-e-end. So, yan. So, ang technique ko is paside ko siya nilalagay. Hindi yung pababang pa ganito. Paside. Yan. Since meron na tayong outline, pwede na nating i-fill yung mga bald spots natin. And hindi ko na muna siya i-dip dito sa aking eyebrow gel liner. Ang gagawin ko muna ay kung ano yung natira sa product, yun na muna yung ilalagay ko sa mga buhok. Tapos, ang technique ko pag-apply sa kanya is pataas. Pag gano'n, sinusunod ko yung tubo ng hair. Sa gitna muna. Sa tail. And whatever is left sa inyong brush, yun yung gagamitin nyo sa unahan. And pataas lang din. Very light lang dapat yung pag-fill nyo, yung hand nyo. Kasi ito yung crucial part eh.
Dito dapat talaga light ang color niya kaysa dito. So, parang nag-create kayo ng ombre effect. Dito light, tapos pa-dark ng pa-dark. Since na-fill na natin yung mga bald spot, is pwede na natin gamitin yung spoolie para i-blend lahat. Ito yung kanilang difference. Ito yung hindi pa natin naaayos or na-define versus this one. It makes a lot of difference. Kayo na ang humusga. So, ganun din yung gagawin ko sa kabila. Meron, pwede na kayo umistop sa step na ito kung ang bet nyo ay parang natural, effortless looking na eyebrows na good for everyday, lalo na sa mga school, ganyan. Tapos wala kayong masyadong time na mas i-level up pa yung inyong eyebrow game. Is pwede na to, carry na to for me. But, kung gusto nyo naman is yung mga parang pang-occasion talaga na eyebrows on flick ang mga datingan, ay meron akong extra step na ituturo sa inyo. And that is to put some brow powder. So, ang favorite kong gamitin is this eyebrow powder. Ang tagal na nito sa akin. And this is from Fanny Serrano. Ganito yung mga color niya. And itong naubos na pan is yung pinaka-favorite ko. Siya yung pinaka-lightest sa kanilang apat. But, unfortunately, naubos na siya. But, I have another alternative na nagiging favorite ko na din lately. And that is the Detail Make Brow. Nakita niyo dito sa aking previous makeup tutorial. Gusto ko siya kasi meron siyang yung light shade, which is this one. Bagay siya sa mga may kulay ang buhok like me. So, ayun. So, let's start. Ang una kong ginagawa is, kinukuha ko tong dark brown shade. Minimix ko siya dito sa parang taupey na color. Tapos, tinatap ko. And then, dun sa pinaka-arc, yung parang tulis niya sa pinakadulo, dun ko siya nilalagay unang-una. So, dinadab ko lang siya slightly. Tapos, medyo kinakalat ko. Kasi ang pinaka-rule ko sa paglagay ng eyebrows ko is, yung pinakadulo is dark, yung pinakalooban is light. So, yan. And kukuha lang ako uli nitong dark brown, top of the excess, and yung buntot naman yung aayusin ko. Paglagay ko, pag ganun-ganun lang, para ma-fill ko yung bald spots. Medyo idadrag ko na siya. Kung ang naging problema nyo is medyo napakapal yung inyong buntot, ayos lang yan, huwag kayong ma-stress. Meron akong ituturo sa inyo mamaya kung paano natin siya paninipisin. Basta ang focus lang natin ngayon is yung ma-fill natin yung bald spots para mas mukhang define ang ating eyebrows. So, kukuha na ako nitong kaunting black. Ihalo ko siya dito sa top of the excess, and ipapat ko siya doon sa tail. Na ako, satisfied na ako dito sa aking end part. Ang gagawin ko naman is, I'm going to take care of yung nasa unahan. And since merong color, may highlights yung aking buhok, gagamit ako ng lighter shades. And this is from the Make Brow Detail. Kunin ko tong pinaka-lighter shade niya. Top of the excess. And starting from the middle, going inside, i-fill ko siya. Fill nyo na lahat ng mga areas na walang masyadong buhok. Gagamitin na natin yung ating spoolie and i-blend natin yung product. So, ito yung aking tinatawag na simple everyday eyebrows. Yan, medyo light ang kanyang itsura, hindi siya ganun ka-define. Bagay siya kahit wala kayong makeup, yung mga bibili lang kayo, may mga errands lang kayo. So, yan. At kung ang makeup mo, yung eyeshadow mo is talagang bababoom, I suggest na mas maging define yung eyebrows nyo to complete the whole look. So, ito naman yun. So, linisan na natin siya. Siyempre, hindi naman natin siya ma-perfect ng ganon-ganon na lang. So, I'm going to use a concealer, Maybelline Pure Concealer. Medyo ninipisan ko lang para konti lang yung product. Ganitong klaseng brush, yung synthetic siya na flat. Yan, ganyan yung itsura niya. Yun yung gagamitin nating pang kalat. Sa punto
buntot, kayo nang bahala. Maninipisan nyo siya. Kumbaga, nabubura na yung lagpas. Bawasan. Kasi gusto na siyang ma-erase ng concealer. This last step is optional. Since may color yung buhok ko, kung gusto nyo pa siya ipalighten ng kaunti, pwede kayong gumamit ng mga tinted brow gel or brow mascara. And also, gusto ko itong ginagamit kasi it makes the hair stay in put. And ang technique ko naman dito is, pagka ganyan ko, hindi ko siya agad nilalagay. Binabawasan ko muna siya. Gusto kong manipis lang yung nasa wand. Kasi it has tendency na mamuo. Lalo na pag mainit, pinagpawisan ka, magiging itsura ng eyebrows mo patchy. Once na bawasan na natin yung laman ng ating wand, pwede na natin siyang ilagay. So, pataas lang. Hindi ko na nilalagyan yung dito sa ilalim or sa pinaka-end ko. Ito na yung aking fully made up na defined eyebrow. For today's tutorial, please comment down below mga sis kung ano yung mas bet nyong eyebrows. Kung yung pang everyday ba o yung pang vava-boom na eyebrows. Sana po ay nakatulong ako. I think this is one of the most highly requested video na aking gawin. And sana talaga mga sis na explain ko ng maayos para matry nyo. And practice makes perfect. Huwag kayong masyadong ma-stress kung hindi sila magkamukha. Kasi tulad nga ng sinasabi ng lahat ng mga YouTube guru na napanood ko, eyebrows are not meant to be like twins. They're just sisters. So, meron silang slightly difference which makes it ayos lang. So, yun mga sis. Thank you so much for watching. Sana po ay i-like nyo ang video na ito. At kung gusto nyo po makatanggap ng mga notifications sa tuwing nag-upload ako ng video para hindi kayo mahuli sa balita, yes, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel. I'll talk to you on my next video. Paalam!